magliligtas sa atin. Dakilain ang Diyos natin, itanyag ang awitin. Mga kabutihan sa pasalamatan siyang palagi sa pagganap kami. Di niya tayo pinababayaan, tinubos sa kasalanan. Dakilain ang Diyos natin, itanyag at awitin. Mga kabutihan sa atin. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat, Ama. Nakarating kami muli sa pagsambang ito. Salamat ng napakarami. Di mo binibigo ang aming pag-asa. Totoong napakalapit mo sa amin. Matibay na katunayan. Hindi mo itinakwil ang iyong mga anak. Tinakwil man kami ng maraming mga kapatid. Ngunit Ama, hindi mo kami itinakwil. Ikaw ang lumampot sa amin. Ikaw ang nagtaguyod sa amin araw-araw. Hindi lamang sa aming buhay at pamumuhay. Higit po sa lahat, sa kapakanan ng aming paglilingkod sa iyo. Opo, nagdaraan kami sa mahigpit na pagsubok at pag-uusig. Ngunit Ama, di mo kami kailanman pinabayaan. Ikaw ang aming naging lakas. Ikaw ang aming naging kanlungan. Kaya hanggang ngayon, narito pa rin kami. Nasa puso namin ang pananampalataya. Nagpapatuloy sa pagsisikap na ikaw ay aming sambahin. Sa kabila po na
ipinagkait sa amin ang karamatang pumasok sa loob ng iyong tahanan. Mula nang kami manindigan sa katwiran, nalayo kami sa kapilya. Ngunit Ama, sa kalagayang yun, ibinigay mo sa amin ang paraan para patuloy na maitaguyod ang pinakamahalagang tungkulin namin, na ikaw ay aming sambahin habang kami nabubuhay. Sa tulong ng teknolohiya, nagagawa namin magsama-sama na parang nasa iisang dako, na pagsasama at na pag-iisa namin ang aming mga damdamin sa mga pagpupuri sa iyo, sa pagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ama, ito ang dahilan kaya kami matatag na nagpapatuloy. Dahil Ama, hindi mo naman kami iniwan. Ikaw ang laging nagmamalasakit sa amin. At sa bawat pagsamba namin, nililingap mo ang aming mga puso. Isinusugo mo sa dakong kinaroroonan ng bawat isa ang iyong banal na espiritu na nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Paging tapatin mo kaming lahat. Pakitanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Inuluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Ikaw man, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang laging lumalapit sa Ama para sa amin. Salamat ng marami, Panginoong Yesus, sa pagtitiyaga mo sa amin. Tanggapin mo kaming magkakapatid. Maawa ka, Panginoon. Muli kaming ipamagitan sa Ama. Muli naming tanggapin ang pagpapalang espiritual. Alang-alang sa lalo naming ikasatatag at ikapagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ama, mag-aaral kaming muli ng iyong mga salita, mga leksyon ng sugo at ng KRD. Noong sila'y nabubuhay pa, muli naming sasariwain sa pagsambang ito para patuloy po na maging gabay namin at tanglaw sa buhay na ito. Makapamalagi kami sa mga paglalakbay patungo sa aming kaligtasan. Pamalagiin mo po ang aming matibay na kaugnayan sa diwa't layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Mahal na kapatid. Noong una po, kapag tinatawag natin kapatid ang ating kapwa kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay pinagtatawanan tayo ng ibang mga tao. Ginagawa nila itong katatawanan
Ngunit ngayon, sila man ay nagtatawagan na rin na kapatid o brad at sis. Mayroon ding mga relihiyon o samahan o organisasyon ngayon na gumagamit din ng kapatid bilang kanilang taguri sa isa't isa. Ngunit ang tanong ay mayroon ba silang karapatan magtawagan ng kapatid sa isa't isa? Nagtatawagan man sila ng brothers o sisters. Nangangahulugan bang sila ay talagang magkakapatid sa paningin ng Diyos? Sino po ang tunay na magkakapatid sa paningin ng Diyos? Ayon sa Panginoong Hesukristo. Sa Mateo 23:8 hanggang 9, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kayong lahat ay magkakapatid. Sino po ang kausap ng Panginoong Hesukristo? Tinawag niyang magkakapatid. Bakit sila magkakapatid? Sa talatang 9, ang sabi niya, sapagkat iisa ang inyong ama. Sapagkat bagay siya na nasa langit. O hindi ba ganun, mga kapatid? Kapag iisa ang ama, magkapatid. Bakit sinasabi ng Biblia na iisa lamang ang ating ama, siya na nasa langit? Isaiah 64:8, sapagkat ang sabi ng Biblia, O Panginoon, ikaw ay aming ama, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ang lahat po ay nilalang ng Diyos. Kaya iisa lamang talaga ang ating ama sa pasimula. Sa sentidong siya ang lumikha sa ating lahat. Gayunman, ano po ang masamang ginawa ng tao na ikinagalit ng Diyos? Sa Malakias 2:10, ang sabi ng Biblia, hindi ba iisa ang ating ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtataksil tayo sa isa't isa? At nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno. Sapagkat sinira po ng mga tao ang tipan na itinakda ng Diyos noong lalagin niya ang tao. Dapat magturingan at magtinginan sa isa't isa bilang magkakapatid. Ano sana ang inaasahan ng Diyos sa mga tao bilang magkakapatid? Sana ay magmahalan at maging tapat at mabuti sa isa't isa. Subalit ano ginawa ng mga tao? Ayon sa Biblia, sila'y naging taksil at gumawa ng masama sa isa't isa. Ano masamang ibinunga ng pagsira ng tao sa tipan sa kanila ng Diyos noon pa? Sa Deuteronomio 22:5, sabi ng Biblia, hindi ba siya ang inyong ama na lumikha sa inyo? Ngunit nagkasala kayo sa kanya. At hindi na kayo itinuring ng mga anak niya. Dahil sa inyong kasamaan, makasalanan kayo at madayang henerasyon. Kailan pa nagsimulang sirain ng mga tawang tipang itinakda ng Diyos sa kanila? Kailan pa sila nagpakaligaw sa mga tuntunin ng Diyos at naging makasalanan at madaya? Sa Malakias 3:7, ang sabi mismo ng Diyos, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Sapagkat mula din sa pasimula ay naglaho na ang karapatan ng mga tao na maging mga anak ng Diyos at ang karapatan na magtawagan na magkakapatid dahil sa kanilang mga kasamaan at kasalanan. Nawalan ng bisa yung karapatan nila bilang mga anak ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Kaya ang sabi nga kanina, hindi na sila itinuring ng Diyos na kanyang mga anak. Pero, meron bang paraan o pagkakataon na ang tao ay makabalik o mabawi niya yung karapatan na maging anak ng Diyos? Meron.
Paano po may babalik ng tao ang karapatan na tawaging mga anak ng Diyos? Juan 1:12, sabi ng Biblia. Tatapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino? Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sa makatwid, ang karapatang maging anak ng Diyos ay matatanggap lamang ng tao kapag ito ay ipinagkaloob ng di ba? Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pinagkakaloob ito ng Diyos sa tao. Hindi ito matatanggap ng sino man kung hindi ipagkakaloob ng Diyos. Pero kanino ito ipagkakaloob ng Diyos? Ay sabi ng Biblia, sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Pangalan ni Kristo. Yan ang aming ginagawa eh. Sumasampalataya kami kay Kristo. Nangangahulugan bang lahat ng nagsasabing sumasampalataya sa pangalan ni Kristo, pagkakalooban ng Diyos, ng karapatang maging anak niya? Automatic ba yun? Pag sinabi ng tao, sumasampalataya siya sa pangalan ni Kristo, nasa kanya nakaagad yung karapatang anak, maging anak ng Diyos? Hindi. Sapagkat sa Biblia ay nililinaw kung sino ang pagkakalooban ng Diyos, ng karapatan maging mga anak. Sino sa mga sumasampalataya sa pangalan ni Kristo ang kinikilalang mga anak ng Diyos o kabilang sa sambahayan ng Diyos? Efeso 2:19-20, sabi ng Biblia, kayo'y kabilang sa sambahayan ng mga banal at mga kaanib sa sambahayan ng Diyos. Tingin muna natin. Para ikaw ay maging anak ng Diyos, kailangan kasama ka. Miyembro ka ng sambahayan ng Diyos. Pamilya ka ng Diyos. Anak ka eh. Diba? Kung hindi ka anak ng Diyos, ay hindi ka pamilya ng Diyos. Hindi ka sambahayan ng Diyos. Balik po tayo. Kayo'y kabilang sa sambahayan ng mga banal at mga kaanib sa sambahayan ng Diyos. Eh sino ito? Ang binabanggit dito. Tulad sa gusali, kayo'y itinayo na ang saligan at ang batong panulukan ay mismo si Kristo Jesus. Sa makatwid, ang mga taong hindi kabilang sa itinayo sa batong si Kristo, hindi sila kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kaya hindi sila kinikilalang mga anak ng Diyos. At hindi rin kinikilalang tunay na magkakapatid. Eh alin ba ang itinayo sa batong panulukan na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo? Alam na natin yan sa Mateo 16:18, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa ibabaw ng batong ito, tinutukoy ay si Kristo. Siya ang batong panulukan. Ay itatayo ko ang aking iglesia. Natural, kay Kristo yun, siya ang nagtayo, siya may-ari, eh, tatawagin niya itong aking iglesia. Siya may-ari eh. Pero kung ang ibang tao ang tatawag, katulad ng mga apostol, sapagkat ang iglesia niyo, itinayo ni Kristo ay kanya, tinawag niyang aking iglesia, kaya ang mga apostol, ano ang tawag nila sa iglesia niyo? Roma 16:16, magagbatian kayo ng banal na binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kasi kay Kristo yun. Yung iglesia yun, pagmamay-ari ni Kristo. Kaya iglesia ni Kristo. Pero si Kristo, kung siya ang magsasabi, sapagkat sa kanya yun, siya may-ari, aking iglesia. Kaya ang opisyal na pangalan ng iglesia itinayo ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Kaya kung hangad ng tao na mabalik sa Kanya ang karapatan na maging anak ng Diyos, dapat at kailangan niyang umanib sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat sa kanila, ipinagkaloob ng Diyos ang gayong karapatan.
Hindi ba sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo nagkakasala din? Bakit taglay pa rin nila ang karapatan bilang mga anak ng Diyos? At magsawagan ng kapatid sa isa't isa. Bakit gano'n ang tanong natin? Kasi kanina, di ba, sa pasimula, sapagat ang lahat ng tao nilalang ng Diyos. Kaya talagang mga anak ng Diyos. Magkakapatid. Pero sinira ng tao. Dahil sa kanilang kasamaan. Nawalan ng bisa ang kanilang karapatan bilang anak ng Diyos. Hindi na sila itinuring ng Diyos. Anak. Bakit ngayon, Iglesia ni Cristo ka? Nasa iyo ang karapatan. Maging anak ng Diyos. Di ba nagkakasala rin? Gumagawa rin ng masama. Hebreo 2:11, 14. Sapagkat pinanal na sila ng Panginoong Jesucristo eh. Si Kristo na ang tagapanagot ng kasalanan. May kinalaman ba ito sa pagiging tunay na magkakapatid? Kasama ang Panginoong Jesucristo bilang panganay? Opo. Ang sabi ng Biblia, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga tao nito, yung binanal niya, ay iisa. Kaya hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Di ba klaro-klaro mga kapatid? Paano sila binanal ni Kristo? Sa talata 14, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ano ang ibinunga ng kamatayan ni Kristo? Efeso 1:5. Ang sabi ng Biblia, tayo ay itinalagan niya ng Diyos ng una pa upang ampunin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang kalooban. Ano po ba ibig sabihin ng ampunin? Inari o itinuring na sariling anak, adopted to become his children. Itinuring na sariling anak, nino ng Diyos. Paano? Sa talatang 7, nasa kanya, ayon sa kasaganaan ng kanyang biyaya, tayo ay mayroong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran sa mga kasalanan. Sinong tinutukoy na inampun o inari ng Diyos na mga anak sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo ng kanyang dugo? Alin ba ang tinubos ng dugo ni Kristo? Sa Gawa 20:28 sa saling lamsa, Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kapatid, opo, wala naman perfecto. Nagkakasala tayo. Nagkukulang tayo. Pero dahil sa si Kristo, ang ating tagapanagot sa mga nagagawa nating mga pagkakasala sa harap ng Diyos, ay napapatawad tayo. Nalalambungan yung ating karumihan. Nalalambungan ng kalinisan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat inapon niya ating mga pagkakasala. Sangkap tayo ng kanyang katawan. Si Kristo ang ulo. Ang nakikita ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo. Ibig bang sabihin, pwede tayong magpakasama, gumawa ng kasalanan, sapagkat si Kristo naman pala ang mananagot? Magkasala ang Iglesia ni Kristo, aksidente lang. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa kasalanan. Doktrina yan, mga kapatid. Hahaba tayo pagka isiningit ko yan sa pagtuturo. Pero doktrina yan. Ang Iglesia ni Kristo ay dapat pagkatapos na tanggapin ang banal na bautismo. Ano ka na? Bagong pagkatao. Yung dating pagkatao, wala na yun. Bakit bagong pagkatao? Magbabago ka na eh. Susundin mo na ang mga aral ng Diyos. Magsisikap ka na na isa katutuparan sa buhay mo. Mga aral ni Kristo. Si Kristo na ang mabubuhay sa iyo.
hindi na ikaw. Kaya, anak ka ng Diyos. Kaya nga, mayroong panganib, mga kapatid, na Iglesia ni Cristo na, pero nawala sa kanya yung karapatan niyo. Nawala ng bisa ang karapatan niya bilang anak ng Diyos. Bagaman nakatala siya sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Kailan mawawala ang bisa ng karapatan bilang mga anak ng Diyos ng mga kaanig sa Iglesia ni Cristo? Hindi lamang po ang tinutukoy ay yung paggawa ng iba't ibang kasamaan. Tulad ng binanggit ko. Magiging dahilan talaga yun para alisin ng Diyos sa iyo ang karapatan maging anak niya. Pero bukod doon, meron sino pa sa mga kaanig sa Iglesia ni Cristo ang kinikilala ng Diyos na kanyang mga tunay na anak para malaman natin kung sino yung hindi. Tanong natin, sino sa mga kaanig sa Iglesia ni Cristo ang kinikilala ng Diyos na kanyang mga tunay na anak? Sa unang Juan 3:10 hanggang 11, maliwanag pong sagot ng Biblia, ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung gumagawa ng masama, at hindi umiibig sa kanyang kapatid, ayun, ay hindi anak ng Diyos. Kita nyo na. Hindi sapat kung gayon na masigla sa mga pagsamba. Hindi sapat na wala kang bisyo, na ikaw ay nagbabagong buhay upang kilalanin ng Diyos na tunay niyang anak. Ang lalong mahalaga ay ang pag-ibig sa kapatid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak. Sino po hindi dapat tularan? Unang Juan 3:12, ang sabi ng Biblia, huwag tayong tumulad kay Cain, na kampo ng Diablo. Pinaslan niya ang kanyang kapatid. Di lamang hindi umibig sa kapatid, kundi pinatay pa niya ang kanyang kapatid na si Abel. Paano mga kapatid, yung mga kaanim daw sa Iglesia ni Cristo, pero pumapatay? Paano ang mga kaanim daw sa Iglesia ni Cristo, pero pinatay ang ilan nating mga kapatid na nanindigan sa katwiran at isinuring nilang kaaway? Tapos na ang pasya ng Diyos sa lahat ng mamamatay tao, lalo na sa kakapatid niya sa pananampalataya. Ang sabi sa Apocalypse 21:8, sa mga mamamatay tao, etc. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Pero sapat ba? Sabihin lang natin sa ating kapatid, mahal kita. Sapat ba yun? Paano natin dapat ibigin ang ating mga kapatid? Sa 18, ang sabi ng Biblia, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan ito sa pamamagitan ng gawa. Kaya bilang magkakapatid, sa iisang amang makapangyarihan sa lahat, obligado tayong magmahalan. Hindi po sa salita lamang. Hindi kailangan natin gawin ang mga bagay na naghahayag ng ating pag-ibig sa kapatid. Kung kanina, ang sabi sa atin, huwag nating tularan si Cain, sino ang dapat nating tularan, mga kapatid? Marami nating kapatid ngayon, mga kapwa nating nanindigan sa katwiran, na walang sawang tumutulong sa mga kapatid na kapuspalan at nangangailangan. Mga kapatid nating naging biktima ng mahigpit na pag-uusig at pang-aapi, lalo na ang pamilya na naiwan ng kapatid na Eranio Manan. Marami tayong mga kapatid. Kayo, mga kapatid, na sumutulong sa kanila. Kayo ang dapat tularan.
Tularan natin ang mga kapatid na walang sawang ginagamit sa kasangkapan ng Diyos para iabot sa mga kapuspanan nating kapatid na nangangailangan. Hindi naman sila nagtatamad. Nagtatago kasi sila eh. Dahil may banta ang kanilang buhay. Hinaharas sila. Hinigipit. Ano makapagtatrabaho ang ganyan? Lalo na nga, yung mga nasa kulungan. Pinabilanggo nila ng walang kasalanan. Pinakulong dahil sa mga complicated cases. Tularan natin marami. Ang puso nila. Punong-puno ng pag-ibig. Hindi mo mapipigilan. Ihahayag at ihahayag ng kanilang gawa. Ang laman ng kanilang puso, ang pag-ibig. Bubukan mula sa puso. Makikita ang gawa. Katulad ng ginagawa ng marami siya. Huwag yung ititigil yan, mga kapatid. Malulugi ba ang mga umiibig at tumutulong sa mga kapatid? Ano ang dakilang pag-asang hinihintay natin? Tayo na bilang magkakapatid sa isang amang nasa langit at mga kaanib sa sambahayan ng Diyos. Ano ang dakilang pag-asang hinihintay natin? Unang Juan 3:20, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa araw ng pag-uukom, magiging katulad tayo ni Kristo sa kanyang kalwalhatian. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang malwalating buhay na wala ng kasiraan at kamatayan upang makapanahanan tayo sa bayang banal magpakailan-kailanman. Kapiling ang Diyos at ang Panginoong Hesus. Pagka kayo nalulungkot, mga kapatid, pagka kayo ay napipigati, pagka punong-puno ng kabigatan ng buhay, ang inyong damdam, gunitain natin ang kalwalhatian, hinihintay natin pagdating ng tagdang panahon. Gamitin natin yon para magsilbing inspirasyon natin para sa panahon ng mga panghihina. Siyang magbigay sa atin ng panibagong lakas at pag-asa at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, higit kailanman, lalo tayong magmahalan, lalo tayong magdamayan at magtulungan. Papalapit ng araw ng ating kaligtasan, pero ang diablo pilit tayong hinahamlot, hinihila, hinahatak para magpakarating sa ating kaligtasan. Kung kailangan nating iabot ang ating kamay sa ating kakapatid para sila man ay makasama natin sa kaligtasan, gawin natin at gagawin natin. Udyok ng ating pag-ibig. Isang araw mo lang ay sama-sama naman tayong manana sa bayang banal. Pinangat. Tumayo kayo mga kapatid. At tayo mananalangin. Ama na amin. Maraming salamat. Sa ganitong mga pagsabay na nililimutan namin ang mga hilahin. Ang bigat ng mga dalahin namin sa buhay ay gumagaan. Pag nakukunita namin ang iyong pangako,
Ang kalwalatiang siya sa amin pagdating ng araw. Nahihirapan man kami sa mundong ito sa ngayon. Pero aming Ama, mapapalitan mo ang lahat ng ito ng kagalakan at kaligayahan. Salamat po. Nananatiling matatag kami bilang kaanib ng iyong sambahayan. Mga anak mo kami sa mga uling araw na nagsisikap mabuhay ng ayon sa iyong katwiran. Nagsisikap na maging masunurin sa iyo. Natatapa kami. Nagkukulang kami. Nahuhulog kami kuminsan sa kasalanan. Pero kilala mo kaming lahat. Alam mo naman ang aming mga puso. Ang gusto namin makarating sa piling mo. Kaya sinisikap naming pagkain ang likas ng aming pagkatao. Ama, tsagaan mo na po kami. Huwag kang papatol sa amin. Halika na mali sa piling namin. Halika na, Ama. Kailangan ka namin. Muli mo kaming palakasin. Muli mo kaming alimin. Muli mo kaming bigyan ng pag-asa. At tulungan kaming lalong magpatuloy sa paglilingkod ko. Tulungan mo kami. Patunayan namin ang aming pag-ibig sa kapatid. Makita ang gawa, ang kahayagan ng aming pag-ibig. Tulungan namin ang talanayan ng mga kapatid na kapuspanan. Ang mga nagtatago, lalo na ang naibang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Ang mga nasa bilangguan. Huwag namin silang malimutan. Ano man ang kayang tulong na maibigay ng mga lingkod mo? Tulungan mo kami ang magsampalatayanan namin. Ito'y banal na utos mo na dapat namin isakatuparan. At sa paggawa po nito, hindi namin ito ikanunuki. Ito ang lalong magpapatibay ng aming pag-asa sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, salamat ng marami sa iyo. Itinuring kaming mga anak ng Ama dahil sa iyo. Dahil sa iyong buhay, nagkaroon kami ng kabuluhan. Naging mga anak kami ng Diyos. Salamat, Panginoon. Sa amin ang karapatan sa kalwalhatian pagdating ng panahon. Pagtyagaan mo na rin po kami, Panginoon. Huwag mo kaming bibitiwan. Palakasin mo kami lagi. Matatag kami. Magpatuloy na sumusunod sa iyong pagkakautusan. Tulungan mo kaming lagi naming mapagtagumpayan ng lahat ng kasamaan at pain ng Diyos. Ama, maawa ka po sa mga may sakit. Digin mo kanilang mga daig
Pagalingin mo ang aming mga kapatid. Pagkaloob mo pa sa kanilang buhay at lakas. Alang-alang sa mga paglilingkod sa iyo. Lalo ng kapatid na Tenny. Bigyan mo po lagi ng kaaliwan at kaginawaan sa buhay niya. Mga nasa bilangguan, palayain mo na po sila. Pagkaloob mo na po sa kanilang katarungan. Makapiling na po nilang muli ang kanyang pamilya. Ama, lubos kaming nananalig, narinig po ang aming mga panalangin. Pangako namin sa iyo, bilang mga anak mo, bilang magkakapatid sa pananampalataya, pinangangako namin kami magtutulungan at magmamahalan, magdadamayan sa isa't isa, mag-aalalayan at magpapayuhan. Aakayin namin ang isa't isa tungo sa aming kaligtasan. Purihin ka aming Ama. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tatapos na tayo magandang araw po.